This is Miss Lee, a Filipino teacher teaching here in Vietnam. Ngayong araw nga po ay meron na naman tayong bagong experience. So, first time natin mai-experience itong kumain ng bánh trưng. Hindi ko alam kung tama ang pag-pronounce ko niyan, sorry po. Pero yan yung nakita ko sa video ay ganun daw siya i-pronounce. Hindi ko nga lang sure kung nagaya ko pa ng maayos. So, ito siya, iinitin lang siya. And then, babalatan, and then i-slice. So, samahan niyo ako! Oh, no. It's very sunog. Ang nari. Nasunog. Alam, beses, nasunog. Habang tinitransfer ko nga ito sa plato, ay excited na ako dyan. Kasi, alam mo na, ngayon lang natin matitikman to, tsaka wala pa sa Pinas. So, ayan, manul na naman tayo. At tsaka, curious din kasi ako kung ano yung laman niya, kung ano yung lasa niya. Although, meron na talaga akong idea na made from sticky rice siya, tsaka meron siyang pork. Kasi sinearch ko to sinearch ko sa Google kung ano nga ba itong binigay sa akin. Ba't parang cold naman ano sa ibaba? Parang di man siya nag-init sa ibaba eh. Wala siya. Hindi man mainit ang kaniya na ibaba ba? Oh no. Ulitin! Ibalik. Parang nag-init tas dalam na kami. Baliw ako. Nung patapos na nga ako sa pagbabalat sana, na-realize ko na parang malamig yung sa baba. Hindi siya uminit kasi siguro dahil sa nasa taas lang yung heat source ng air fryer. So, hindi siya mainit sa ibabang part. Kaya ayan, binalik ko siya. So, ibabalik natin siya sa air fryer. So, ayan, binalik ko siya sa pagkakabalot niya. Hindi man niya nag-init doon pa. Oh no. Sunog na naman. And finally, mainit na nga siya. So, babalatan na natin siya. Actually, meron akong video nito sinendan ako ng may-ari ng video kung paano siya balatan at paano i-slice. Pero ewan ko nga ba at hindi ko talaga pinanood kasi iniisip ko baka parang normal lang naman, 'di ba? Kasi parang kakanin lang to sa Pinas Parang ganyan yung iniisip ko. Kaya hindi ko talaga pinanood at yun ang malaking pagkakamaling ginawa ko. Ayan, so testingin na natin siya. Ginawa daw to ng may-ari. Tapos binigay sa amin like parang token or parang gift, ganun. Parang gift for the Tet celebration. So yun yung Lunar New Year nila. And homemade talaga siya, ginawa niya mismo. At pinamigay sa amin sa mga nagre-rent dito sa apartment. Ayan, sinendan nila ako ng video kung paano balatan. Pero hindi ko siya pinanood, sorry po. Okay. Nasira. Ano, parang ang sarap. I love it. Wow, I love it. Tingnan nyo nga at nasira nga siya. Hindi na maganda yung shape niya. So ayan, dapat kasi hindi siya iniiwan ng kutsilyo. So mamaya, at the end of this video, papakita ko sa inyo yung napanood kong video na sinend ng may-ari mismo kung paano siya dapat i-slice. Ganyan. Tingnan nyo naman, nasira siya. Pangit na tuloy. Matry nga ito sa Pinas. Ang sarap! Ang sarap niya, promise. I like it. Ito yung munggo. Mashed, parang ganyan siya. Masang munggo talaga. And then meron siyang pork. Kaya lang may taba. Sorry po, hindi ako nakain ng taba eh. Tabi natin yung taba. Pero masarap siya, promise. Gusto ko siya. So ito yung tinatawag nilang bánh trưng. Ewan ko ba kung tama yun. Bánh trưng. Basta ganun. B-A-N-H. And then C-H-U-N-G. Kaya lang, mayroon kasi silang kakaibang pag-pronounce sa mga words nila dito. Gaya na lang ng lugar na Kauzay. Yung spelling niya, C-A-U-G-I-A-Y. Kaya dati, kala ko, yung pagbabasahin mo yung G-I-A-Y, di ba kung sa Pinas yan, babasahin mo siyang G-I, di ba? Or G-I, something ganyan. Dito, Zai. Z siya. So, Kauzay. Oh my gosh. Manul yarn! Ito yung pork niya. Chunks. Masarap. Bakit kaya iba yung lasa ng pork na niluto ko? Kasi parang ano siya, parang
Hindi nga ako sure kung pork ba yun. Pero pork kasi talaga eh, nasa pork na section siya eh. Kaya lang, parang medyo maanghit. So kala ko nga ganun talaga dito. But ito, tong pork na, hindi naman maanghit. Pork ba talaga to? Pork eh, meron ng taba oh. Ito. Hindi ako masyadong nakain dito ng karne kasi takot ako baka ibang lasa, ganyan. Hindi naman. So first time kong tinry yung pork na sinasabi ko. First time kong tinry yun dati. Meron siyang parang maanghit na lasa. Wala sa amoy ha, pero pag kinain mo na siya, parang maiiwan siya sa dila mo, maanghit. Pero, itong pork na ginamit dito sa rice cake na to, hindi naman siya maanghit. Bakit kaya? Sa pag-prepare ko ba? Ewan ko. Masarap. So, ngayon ay 6 months ako dito, pero never pa ako nag-try kumain ng beef. Manol nga kasi yarn. Lagi lang akong manok. Manok lang ang source of protein ko, tsaka itlog. Manok, itlog, fish, ganyan. Seafood. Hindi ako nakain ng karne. Once ko lang talaga tinry yung pork. Tapos hindi ko siya nagustuhan. Hindi na ako bumili ulit. Ang fairness, masarap. Gusto ko siya. Ibang lasa, pero masarap. Wala siya sa Pinas. Siyempre. Ito pala, special to sa kanila. Itong bancheng. Ewan ko ba tama ba yun? Basta, rice cake siya sa English. Isang klaseng rice cake. Special siya kasi sa gisag to ng tet. Parang like every tet nila to kinakain. Parang special sa kanila. Kagaya lang sa atin, halimbawa, pag undas, 'di ba, mga sticky rice din yung ginagamit natin. Meron tayong mga biko, merong mga malagkit, yung mga ganun. Usually, 'di ba, malagkit sa atin niluluto natin pag undas. Dito sa kanila, itong rice cake na to niluluto nila kapag tet, ganyan. Tet holiday nila. Usually 1 week long yun siya na celebration for the Lunar New Year. Ganun. So yung tet nila dito, ang date kasi ngayon ay ano ba ngayon? 6 ngayon, February 6. So, ang tet nila ay mag-i-start ngayong taon, February 14 to 22. Pero 11, wala nang pasok kami sa school. So, 11, wala na akong pasok. Hanggang 22. Ayan. Ang sabi daw nila, nagiging ghost town daw yung Hanoi pagka-tet. Kasi, wala daw tao, ganyan. So, gagawa ko ng video at sasagutin natin yan. Kung totoo ba, o ano bang siste pagka-tet dito sa Hanoi. Ang sarap. Ang sabi nila, the best daw to kapag bagong luto, kakainin mo na. Pero pag hindi mo raw nakain, pwede mo siyang stock sa ref ng 3 days daw or i-freezer mo siya. And then, pag iinitin mo, gamit ka daw ng microwave. Pero kasi wala akong microwave, kaya air fryer yung ginamit ko. Pero hindi ko siya binalatan. Kasi, para intact pa rin yung shape niya. Yung shape niya yung pagiging rice cake. Kasi pag ibang method yung ginamit mo sa pag-init daw, masisira yung sticky rice. Masarap. I like it. Na-realize, parang minurder ko naman to. Meron kayang specific na paano kainin to. Hindi ko siya ginawang cake. Ginawa ko na siyang kanin. Dapat kasi diba i-slice. Pag cake kasi sinaslice, tapos lalagay sa platito, ganyan. Ewan ko, ginawa ko na siyang kanin. Kasi dumidikit eh. Kaya sabi ko, nasira nga kanina nung hinati ko, nasira yung isa. Yung kalahati. Sabi ko, didiretso ko ng kainin. Hindi ko na siya tinransfer sa platito or what. Tapos ngayon na-realize ko, hindi ko pala kayang ubusin. Yung gagawin natin dito. Babalutin ulit. Sinira ko na yung pambalot niya. Itong pambalot niya ay kind of saging ata. Masarap. Pero hindi ko na siya kayang ubusin. Hanggang dyan lang. Minorder ko pa. Sorry po. Pero masarap talaga. Kunin natin tong pork. Ayan. Ay, may pepper pa whole. Masarap. At ito na nga yung tamang pag-slice sa kanya. So, yung bamboo na nakatay doon sa packaging niya. Yan dapat yung ginagamit sa pag-slice. Tsaka ganyan siya. O, diba? Intact. Yung ginawa ko kasi kutsilyo. Follow for more. Bye!